Magkano nga ba ang nalo loan sa Pag-ibig short-term loan? Ano-ano ang mga klase nito? At pwede bang ma-loan nito ng sabay-sabay? Tara pag-usapan natin yan. Pero bago tayo magsimula mga kapag-ibig, kung di ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, lohoya.ph ang inyong Mr. Pag-ibig, i-click mo na ang subscribe button at hit mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin. Tara simulan na natin. Ang Pag-ibig short-term loan, STL, ay isang uri ng pautang na ibinibigay ng Pag-ibig Fund sa kanilang mga miyembro bilang panandaliang tulong pinansyal. Unang-una, alamin muna natin na ang short-term loan ay isang kategorya na binubuo ng tatlong uri ng loan. Una, multi-purpose loan, MPL, para sa iba't ibang personal na pangangailangan tulad ng bills, tuition, gamot, small business at iba pa. Pang-alwa, calamity loan para sa mga miyembrong naapektuhan ng kalamidad na opisyal na idineklara ng pamahalaan. At pangatlo, ang HELPS, o Health and Education Loan Programs cash loan para sa gastos sa edukasyon at kalusugan. Ang proceeds ay direktang ipinapadala sa accredited schools at hospitals, magkaiba man ang purpose ng mga loan na yan. Pare-pareho silang nasa ilalim ng short-term loan program, at ngayong 2025, pareho silang sumusunod sa iisang computation, hanggang 90% ng iyong Pag-ibig regular savings ang maaari mong ma-loan. Ngayon, linawin natin ang pagkakaiba ng renewal at hiwalay na loan, kapag mag-a-apply ka ng parehong uri ng loan na mayroon ka na ngayon. Halimbawa, may existing MPL ka at mag-a-apply ka ulit ng MPL, ito ay renewal. Ganun din kung may calamity loan ka na at mag-a-apply ka ulit ng calamity loan, renewal din ito. Kung may HELPS ka na at mag-a-apply ka ulit ng HELPS, renewal din ito. Pero kapag mag-a-apply ka ng ibang uri ng loan na wala ka pa, halimbawa, may MPL ka tapos mag-a-apply ka ng calamity loan, o may calamity loan ka tapos mag-a-apply ng MPL, o may MPL o calamity loan ka tapos mag-a-apply ng HELPS, hindi ito renewal. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng dalawang o higit pang magkaibang loan na sabay-sabay na active, at dahil magkaiba sila, hiwalay din ang kanilang loan amortization, tuloy-tuloy ang hulog mo sa existing loan, at hiwalay pa ang hulog para sa bagong loan. Ngayong alam na natin ang basic rules, punta naman tayo sa computation. Step by step ito. Alamin ang total regular savings mo sa Pag-ibig. Ito ay kabuuan ng iyong members' contribution, employers' contribution, at dividends. Kunin ang 90% nito. Ito ang maximum na maaari mong ma-loan sa ilalim ng short-term loan program, para sa MPL, calamity loan, at HELPS. Ibawas ang existing loan balance mo kung meron ka. Kung mag-a-apply ka ng MPL at may existing calamity loan o HELPS ka, ibabawas ang balance nito. Kung calamity loan naman ang ipa-file mo at may MPL o HELPS ka, ibabawas din ang balance nila. Kung HELPS naman ang ipa-file mo at may MPL o calamity loan ka, ibabawas din ang balance nila. Ang matitira ay tinatawag na loanable amount, ito ang bago mong loan. At kung may existing balance ka pa sa MPL, ibabawas din ito upang makuha ang net proceeds. Ito ang halagang mare-receive mo sa iyong bank account. Sa madaling salita, kahit anong uri ng short-term loan ang ipa-file mo, MPL, calamity, o HELPS, pareho lang ang base computation, 90% ng regular savings at minus existing loan balances. Ganito rin ang computation na makikita mo, pag nag-apply ka ng loan through virtual Pag-ibig. Ipinapakita rito ang daloy ng computation ng loan, kaya huwag malilito. Ito lamang ang tandaan, kung pagsasamahin ang magiging loan, hindi dapat ito lalampas ng 90% ng regular savings, kaya iba-iba at depende ang loanable at net proceeds ng isang miyembro, depende sa naipong regular savings at mga loan balances, kaya pinapayo lagi ng Pag-ibig na mag-upgrade at mag-double the savings para lumaki din ang loan. Mula sa dating 80% ay ginawa itong 90%, sapagkat lumaki na din ang mandatory contribution ng bawat miyembro. Ngayon, baka nagtataka ka, bakit nga ba hanggang 90% lang ng regular savings ang pwede mong ma-loan sa short-term loan ng Pag-ibig? Una, proteksyon laban sa hindi mababayarang loan. Kung sakaling hindi mo mabayaran ang iyong loan sa takdang panahon, automatikong i-offset ng Pag-ibig ang loan balance mo mula sa iyong regular savings. Dahil hanggang 90% lang ang pwedeng hiramin, sasapat ang iyong savings para masiguradong ma-fully paid ang loan at hindi na ito tumubo o lumaki pa. Pang-alwa, may matitira pa sa iyong regular savings.
Yung 10% mo na hindi mo pwedeng ma-loan ay para masigurado na hindi mauubos ang iyong ipon. Ibig sabihin, kahit ma-offset ang loan, may matitira pa ring savings na pag-earhan ng dividends at mananatiling benepisyo mo bilang miyembro. Sa madaling salita, ang 90% rule ay para sa kaligtasan ng miyembro at seguridad ng pondo. Masisiguro na mababayaran ang loan, hindi lalaki ang utang, at may matitira pa ring ipon para sa iyo. Kaya naman, may mga miyembro na nagtataka, kapag umabot na sila sa retirement age na 60 years old pataas, akala nila ay napakalaki ng loan nila at wala na silang makukuha pa sa pag-ibig dahil sa mga naiwan nilang loan. Pero ang totoo, noon pa man na hindi nila nabayaran ang kanilang loan at nag-lapse na ang term para bayaran ito, na fully paid na yun dahil na-offset na sa kanilang regular savings, at dahil hindi buong savings ang na-offset, may naiwan pang halaga sa kanilang regular savings, ang natirang yun ay patuloy na kumikita ng dividends taon-taon, kaya pagdating ng retirement, mayroon pa rin silang makukuhang benepisyo o makiklaim. Ganyan kaganda ang programa ng pag-ibig, iniingatan ang pondo ng bawat miyembro, at tinitiyak na hindi ka mawawala ng benepisyo kahit nagkaroon ka ng loan noon. Sana nakatulong ng malaki ang video na ito para sa inyong katanungan. Don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po mga kapag-ibig.